Isipin mo ang sarili mo bilang isang batang nagbebenta ng candy sa kalye para iligtas ang buhay ng kanyang ina. Bawat sentimo ay mahalaga, bawat benta ay isang pag-asa. Pero paano kung ang tadrana ay maghatid ng hindi inaasahang balita at ang lahat ng akala mong alam ay biglang nagbago? Isang umaga, nagising ako sa isang mundong unti-unting nagiging gumuho sa paligid ko. Kailangan na aking ina ng agarang operasyon at ako ang tanging pag-asa. Pero paano gagawin iyon kapag tila ang mundo ay laban sa iyo? Tuklasin kung paano ang isang paglalakbay ng desperasyon ay naging kwento ng inspirasyon, pag-ibig at pagbabago. Samahan mo ako sa nakaka-excite na paglalakbay na ito at madidiscover mo na, kahit sa mga pinakamahirap na sandali, laging may paraan palabas. Sama-sama nating tuklasin kung paano malampasan ang mga balakid, matagpuan ang lakas sa loob, at baguhin ang mundo sa ating paligid. Ang desperadong pangarap. Sa isang maliit na bahay na gawa sa kahoy, sa gitna na isang simpleng komunidad, nakatira ang isang batang 12 taong gulang na si Lucas. Ang kanyang nagniningning na mga mata at nakakahawang ngiti ay nagtatago ng sakit na nararamdaman sa kanyang puso. Ang kanyang ina, si Maria, ay malubhang may sakit, nakikipaglaban sa isang malalang sakit sa bato na nagpapahina at nagpapagod sa kanya. Araw-araw ay isang labanan para kay Lucas, na unti-unting nakikita ang paglala ng kalagayan ng kanyang ina. Sabi ng mga doktor, tanging isang operasyon ng kidney transplant ang makakapagligtas sa kanya. Ngunit ang halaga nito ay labis na mataas, 50,000 piso. Isang halagang imposibleng abutin ng pamilya ni Lucas. Nahirap na sa pagbabayad ng mga pangunahing pangangailangan. Ngunit hindi nag-give up si Lucas. Naalala niya ang mga salitang binitiwan ng kanyang ina, "Huwag kang susuko sa iyong mga pangarap, anak." At ang kanyang pangarap ay iligtas ang kanyang ina. Nagpuyat siya sa pag-isip ng solusyon, hanggang sa nakaisip siya ng isang ideya. Palaging naiintriga si Lucas sa mga candy ng kanyang lola, na gumagawa ng masasarap na candy para sa komunidad. Nagdesisyon siyang gamitin ang kakayahang ito para tulungan ang kanyang ina. Sa tulong ng kanyang lola, nagsimula si Lucas na gumawa ng mga homemade na candy, brigadeiro, bijenho, at kokada. Ipinakita niya ang mga ito sa makukulay na supot at dinala sa kalye. Sa isang matatag na ngiti, sinimulan ni Lucas na ibenta ang kanyang mga candy sa kanto ng pangunahing kalye. "Candy para iligtas ang aking ina," ang kanyang sigaw. Habang dumadaan ang mga tao, may ilan na humihinto upang bumili. Bawat barya, bawat papel, binibilang ni Lucas, nangangarap ng araw na makakabayad siya sa operasyon. Sa bawat benta, nararamdaman ni Lucas ang pag-asa. Alam niyang may ginagawa siya para iligtas ang kanyang ina, at ito ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Ang desperadong pangarap ni Lucas ay unti-unting nagiging totoo, at determinado siyang magtagumpay. Ngunit, hindi alam ni Lucas, nagsisimula pa lang ang kanyang kwento. Ang hindi inaasahang pagtatagpo. Isang mainit na hapon ng tag-init, unti-unti nang nawawalan ng pag-asa si Lucas. Nagpalipas siya ng maraming oras sa kanto, nagbebenta ng kanyang mga candy sa mga tao, ngunit mabagal ang benta. Halos maubos na ang kanyang mga candy, at natatakot siyang hindi niya maabot ang kanyang araw-araw na target. Nang siya ay malapit ng sumuko, isang mataas at eleganteng lalaki ang lumapit. Ang kanyang buhok ay uban na, at ang kanyang asul na mga mata ay kumikislap sa isang damdaming nagpaparamdam kay Lucas ng di pagkakaaliw. Nakaitim na suit ang lalaki, na tila kabaliktaran ng simpleng kalye. "Magkano ang mga candy?" tanong ng lalaki, na may malalim at banayad na boses. "5 piso bawat isa," sagot ni Lucas, sinisikap na itago ang kanyang pagkabigla. Ngumiti ang lalaki at sinabi, "Gusto ko lahat." "Magkano ang kabuuan?" Mabilis na tinantiya ni Lucas at sumagot, 50 piso. Kumuha ang lalaki ng isang sobre, mula sa kanyang bulsa at ibinigay ito kay Lucas. "Narito ang 100 piso. Akip mo ang sukli." Nabigla si Lucas. Hindi pa siya nakabenta ng ganito karami sa isang araw. Bago umalis, yumuko ang lalaki at bumulong, "Gumagawa ka ng isang bagay na kahanga-hanga, bata. Huwag kang susuko. May mga taong nagmamalasakit." At iniwan ang isang mensahe na nakasulat sa isang piraso ng papel. "Hanapin mo ako sa Parque de Cidade. Bukas alas 5 hapon. Mag-isa kang dumating." Lumakad ang lalaki at nawala sa gitna ng tao, na nag-iwan kay Lucas na naguguluhan at nagtataka. Sino ang estrangherong iyon? Ano ang gusto niya? At bakit siya interesado na tulungan siya? Tumingin si Lucas sa papel, nararamdaman ang halo-halong emosyon.
Ito ay isang mahiwagang mensahe, ngunit isa rin itong sinag ng pag-asa. Nagdesisyon siyang sundin ang kanyang instinct at pumunta sa pagtapo. Baka ang estrangherong iyon ang susi para iligtas ang kanyang ina. Ang mensaheng may kodigo. Tumingin si Lucas muli sa piraso ng papel na iniwan na estranghero. Ang mensahe ay simple, ngunit nakakaintriga. Hanapin mo ako sa Parque de Cidade, bukas alas 5 hapon. Magdisa kang dumating. Nagtataka siya kung ito ay isang panloloko, isang biro o may mas malalim pang kahulugan. Ngunit mayroong isang bagay sa tono na estranghero na nagbigay sa kanya ng tiwala. Nagdesisyon si Lucas na mag-imbestiga. Sinuri niya ang papel ng maingat, naghahanap ng anumang nakatagong palatandaan. Wala! Ngunit, nang baliktarin ang papel, napansin niya ang isang maliit na marka sa kanang ibabang sulok. Mukhang isang sinaunang simbolo. Na curious, ipinakita ni Lucas ang papel sa kanyang lola, na kilala sa kanyang karunungan. Nanay, ano ang ibig sabihin nito? Tanong niya. Sinuri ng kanyang lola ang simbolo at sinabi, ito ay simbolo ng isang lihim na samahan, Lucas. Ginagamit nila ito upang makipag-ugnayan. Ano? Sumagar si Lucas. Ang mga lihim na samahan ay umiral sa loob na maraming siglo. Ipinaliwanag ng lola. Nagtatrabaho sila ng lihim upang tulungan ang mga nangangailangan. Nagsimula ng magkaisip si Lucas. Ang estranghero ay hindi isang karaniwang estranghero. Ang mensahe ay isang imbitasyon, sabi ng lola. Gusto kanilang ipakita ang isang bagay. Nakaramdam si Lucas ng panggigil. Ano kaya ito? Nagdesisyon siyang pumunta sa pagtapo, pero may ingat. Hindi niya alam kung ano ang dapat asahan. Kinabukasan, alas 5 hapon, nagpunta si Lucas sa Parque de Cidade. Ang araw ay nagsisimulang lumubog at ang mga anino ay humahaba. Nakita niya ang isang bakanteng bangko at umupo, naghihintay. Bigla, isang lalaki ang lumabas mula sa mga anino. Siya na naman ang estranghero. Maligayang pagdating, Lucas, sabi ng lalaki. Narito ako para ipakita sa iyo ang isang daan. Tumayo si Lucas, handang sumunod. Ano ang susunod na mangyayari? Ang lihim na natuklasan. Sinundan ni Lucas ang estranghero sa loob ng Parque de Cidade. Dumaan sila sa mga puno na parang may daan-daang taon, na at mga kakit-akit na mga fountain. Ang sariwang hangin at huni ng mga ibon ay nagbibigay ng tahimik na kalmadong damdamin. Narating nila ang isang maliit na bahay na gawa sa kahoy, nakatago sa pagitan ng mga puno. Binuksan na estranghero ang pinto at inimbitahan si Lucas na pumasok. Sa loob, ang bahay ay simple ngunit elegante, may mga librong medical at mga kagamitang pang-laboratorio. Sino ka po? Tanong ni Lucas, may halong kuryosidad. Ako si Yar Alessandre, sagot ng lalaki. Isa akong doktor na dalubhasa sa mga transplant sa bato. Natural si Lucas. Matutulungan mo po ba ang nanay ko? Tumango si Dr. Alexander. O kaya kayo. Pero may isang hadlang. Ano po iyon? Tanong ni Lucas na may pananabik. Mahaba ang listahan ng mga naghihintay sa transplant, paliwanag ni Yar Alessandra, at kailangan ng nanay mo ang isang donor na tugma. Nakaramdam ng bigat si Lucas. At kung wala pong matagpuang donor, tiningnan siya ni Yar Alessandra ng may pagkahabag. May isang pagpipilian, ngunit ito'y delikado. Ano pa yan? Pilitan ni Lucas. Isang artificial na bato, sagot ni Yar Alessandra, ngunit ito'y mahal at nasa eksperimento pa lang. Nagdesisyon si Lucas. Makakahanap po ako ng paraan. Inggimataya si Dr. Alexander. Alam kayo Lucas na special ka. Inabot niya kay Lucas ang isang papel na may address. Pumunta ka doon bukas ng alas 10 na umaga. Hanapin mo si Yar Silva, maaring makatulong siya. Umalis si Lucas sa bahay, punong-puno ng pag-asa at determinasyon. Sisikapin niyang may ligtas ang kanyang ina anuman ang kinakailangan. Ang hindi malalampasang hadlang. Dumating si Lucas sa klinika ni Yar Silva, isang lalaking nasa kalagitnaang edad na may mabait na mga mata. Punong-puno ng modernong kagamitan at mga librong medical ang kanyang opisina. Narito ka para pag-usapan ang kaso ng iyong ina, sabi ni Yar Silva. Tumango si Lucas, puno ng pag-asa. Opo sir. Sinabi po ni Yar Alessandra na maaari ninyong matulungan kami. Tiningnan ni Yar Silva ang medical na record ni Maria. Kailangan na iyong ina ng isang transplant sa bato. Ngunit hindi ito basta-bastang bato. Ano po ibig sabihin yon? Tanong ni Lucas. Kailangan ng isang donor na may napakabihirang uri ng dugo. Paliwanag ni Yar Silva. Tipo AB negativo?
Tanongin ni Lucas. Namanga si Dr. Silva. Eksakto. Alam mong marami kang alam tungkol dito. Nagsaliksik po ako, sagot ni Lucas. Ngunit ang problema, ang ganitong uri ng dugo ay matatagpuan lamang sa halos kalahating porsyento ng populasyon sa buong mundo, ani ni Yar Silva. Naramdaman ni Lucas ang bigat. Gaano pa po katagal ang nalalabi niyang oras? Kung walang transplant, may ilang linggo na lang ang iyong ina, sagot ni Yar Silva. Naramdaman ni Lucas ang pagdadalamhati. Mayroon pa po bang pag-asa? Tanong niya. Tumingin si Yar Silva sa kanya nang may malasakit. May isang pagpipilian, ngunit ito'y napakadelikado. Ano pa yan? Pilitan ni Lucas. Isang transplanting artificial na ba to? Sagitan ni Dr. Silva. Ngunit ito'y mahal at nasa eksperimento pa lang. Nagdesisyon si Lucas. Gagawa po ako ng paraan. Inggimataya si Dr. Silva. Alam kong may espesyal kang lakas, Lucas. Inabot niya kay Lucas ang isang papel na may impormasyon tungkol sa transplant. Magtulungan tayo para may ligtas ang iyong ina. Umalis si Lucas sa opisina, mas determinado kaysa dati. Ang matinding paghahanap. Lumabas si Lucas mula sa klinika ni Yar Silva na may halo-halong emosyon. Determinasyon at pagdadalamhati ang nangingibabaw sa kanyang puso. Alam niyang kailangang kumilos agad upang makahanap ng isang donor ng bato para sa kanyang ina. Nagsimula siyang maghanap kung saan-saan. Nagpost siya sa mga social media, humingi ng tulong sa komunidad, at bumisita sa mga ospital at klinika. Ngunit ang mga sagot ay nakapanghihina ng loob. Marami ang hindi tugma ang uri ng dugo, habang ang iba ay hindi handang magbigay. Nakaranas si Lucas na masasakit na pagtanggi. Hindi ko kaya yan, alam mo? Wala akong oras para diyan. Hindi kayo problema yan. Bawat pagtanggi ay parang kutsilyo sa kanyang puso. Anti-unting nadarama ni Lucas ang kawalan ng pag-asa. Maaring hindi niya kailanman matagpuan ang donor na iyon. Hindi siya makatulog, inisip ang kanyang ina at ang hindi tiyak na kinabukasan. Ngunit sa kabila ng lahat, naalala niya ang mga salita ng kanyang lola, "Huwag kang sumuko, Lucas. Ang pag-asa ang huling namamatay." Dahil sa kanyang bagong lakas, ipinagpatuloy ni Lucas ang kanyang paghahanap. Dumalaw siya sa mga simbahan, mga sentro ng komunidad, at kahit sa mga estasyon ng tren. Namigay siya ng mga flyers at kinausap ang mga estranghero. Pakitulungan ang aking ina, pakiusap niya. Sa bawat hakbang, papalapit siya sa kanyang layunin. Ngunit tumatakbo na ang oras. Halos naubos na ang natitirang panahon. Alam ni Lucas na kailangan niyang makahanap ng donor bago maging huli ang lahat. Ang himala, halos nawawala na ang pag-asa ni Lucas. Ilang linggo na ang lumipas mula nang simulan niya ang kanyang paghahanap ng isang donor para sa kanyang ina. Pinuntahan niya na ang lahat ng posibleng lugar. Nakausap ang daan-daang tao, ngunit wala ni isa sa kanila ang tugma. Isang araw, habang naglalakad sa kalsada, nakatanggap si Lucas ng tawag mula kay Yar Silva. "Lucas, may napakagandang balita kami," sabi ng doktor. "Nakahanap kami ng anonymous na donor na tugma para sa iyong ina." Natidula na si Lucas. "Sino po siya?" tanong niya. "Gusto ng donor na manatiling anonymous," sagot ni Yar Silva. Ngunit handa na siyang isagawa ang transplant ngayong araw. Tumakbo si Lucas papunta sa ospital. Ang kanyang puso ay punong-puno ng pag-asa at kasiyahan. Pagdating niya, nakita niya si Yar Silva at ang isang pangkat ng mga doktor na handa na para sa transplant. "Saan po ang donor?" tanong ni Lucas. "Nandito siya," sabi ni Yar Silva, itinuturo ang isang silid sa tabi. Pumasok si Lucas sa silid at nakita ang isang pamilyar na figura. Siya ang estranghero na tumulong sa kanya noon. "Ikaw?" Pilalazan ni Lucas. "Bakit mo po ginagawa ito?" "Inggimatay ang estranghero. Dahil ipinakita mo sa akin na ang pag-asa ay buhay pa rin," sabi niya. "At dahil gusto kong tulungan ang iyong ina na mabuhay." Naantiga si Lucas. "Salamat," sabi niya habang niyayakap ang estranghero. Naging matagumpay ang operasyon. Mabilis na nakabawi ang ina ni Lucas. At ang estranghero, na lumitaw bilang isang anonymous na pilantropo, ay muling naglaho. Iniwan si Lucas ng isang kwento na hindi niya kailanman makakalimutan. "Ang himala ay nangyari," sabi ni Lucas sa sarili. "At hinding-hindi ko makakalimutan ang anghel na tumulong sa akin." Ang operasyon. Dumating ang araw ng operasyon. Kinakabahan na si Lucas pero kampante. Alam niya na ang anonymous na donor ang nagbigay ng pangalawang pagkakataon para sa kanyang ina. Handa na ang medical team sa General Hospital para isagawa ang kidney transplant.
Si Yar Silva, ang punong siruhano, ay sabik na magsimula. Lucas, handa na ang iyong ina para sa operasyon, sabi ni Yar Silva. Gagawin namin ang lahat na makakaya namin para matiyak ang tagumpay nito. Tumango si Lucas, pinipigilan ang kanyang luha. Dinala si Maria, ang ina ni Lucas, sa operating room. Tahimik siya, pero nakita ni Lucas ang takot sa kanyang mga mata. Huwag kang mag-alala, Nay, sabi ni Lucas. Nandito ako sa tabi mo kapag nagising ka. Nagsimula ang operasyon ng alas 8 ng umaga. Ang medical team ay nagtulungan ng may magandang koordinasyon. Bawat isa ay ginagawa ang kanilang bahagi para sa tagumpay na transplant. Maingat na ginawa ni Yar Silva ang incision, habang ang anestesista ay binabantayan ang kalagayan ni Maria. Naitanim ng matagumpay ang kidney ng donor. Tumagal ng 4 na oras ang operasyon. Sa wakas, lumabas si Yar Silva mula sa operating room na may ngiti. Lucas, matagumpay ang operasyon, sabi niya. Ang iyong ina ay stable at mabilis na bumabawi. Bumuntong hininga si Lucas ng ginhawa. Napagtagumpayan niya ang pinakamahirap na pagsubok, at nakita na niya ang liwanag sa dulo ng madilim na lagusan. Dinala si Maria sa ICU, kung saan siya ay babantayan ng 24 na oras. Nanatili si Lucas sa kanyang tabi, kawak ang kanyang kamay. Nay, majajing mayos ka, sabi niya. Maayos na ang bagong kidney mo. Mahina ngunit masaya si Maria. Salamat anak, sabi niya. Mahal kita. Inggimataya si Lucas pabalik. Mahal din kita, Nay. Sa sandaling iyon, alam ni Lucas na sulit ang lahat. Ang desperadong paghahanap, ang mga pagtanggi, ang mga gabing walang tulog. Ang lahat ay nabayaran ng ngiti ng kanyang ina. Ang pagbawi. Ang mga araw matapos ang operasyon ay naging panahon na matinding pagbawi para kay Maria. Mahina siya, ngunit determinado siyang gumaling. Laging nasa tabi niya si Lucas, na may maalagang pag-alaga. Unti-unting bumubuti ang kalagayan ni Maria. Bumaba ang kanyang nararamdamang sakit at nagsimula siyang makaramdam ng ginhawa. Maayos na gumagana ang bagong kidney at may tiwala ang mga doktor. Maganda ang iyong progreso, sabi ni Yar Silva. Malapit ka nang makabalik sa normal na buhay. Ngumiti si Maria, na may pag-alala na wala na. Salamat, Doc, sabi niya. Hindi ko ito magagawa kung wala ang anak ko. Naramdaman ni Lucas ang karangalan. Lahat ng ito, ginawa ko para sa iyo, Nay, sabi niya. Pagkatapos, pumasok ang isang lalaki sa kwarto. Siya ang estranghero, naisip ni Lucas. Ang anonymous na donor, sabi ni Maria. Inggimatay ang estranghero. Bumisita ako para tingnan kung kamusta ka na, sabi niya. Napayak si Maria. Salamat sa pagbibigay mo ng pangalawang pagkakataon, sabi niya habang umiyak. Lumapit ang estranghero at niyakap si Maria. Ikaw ay isang kahangahangang tao, sabi niya. Ginawa ko ito para sa iyo at sa iyong anak. Sumama si Lucas sa yakap. Ikaw ay isang bayani, sabi ni Lucas. Inggimatay ang estranghero. Ginawa ko lang kung ano ang tama, sabi niya. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Lucas na ang estranghero ay hindi na isang estranghero. Siya ay isang anghel, isang bayani na nagbago ng kanyang buhay magpakailanman. May pangalan ka na bang ngayon? Tanong ni Lucas. Inggimatay ang lalaki. Ang pangalan ko ay Gabriel, sabi niya. Inggimatay si Lucas pabalik. Salamat Gabriel, sabi niya. Nagpaalam si Gabriel at lumabas ng kwarto. Iniwan sina Lucas at Maria na may damdamin ng pasasalamat at pagmamahal. Ang pamana. Pagkatapos ng paggaling ng kanyang ina, bumalik si Lucas sa pagtitinda ng candy sa kalye, pero ngayon may mas malaking layunin. Hindi na lang siya nagtitinda ng candy para makapag-ipon para sa operasyon ng ina, kundi para makatulong sa ibang nangangailangan. Binago ni Gabriel ang buhay niya. Natutunan ni Lucas na ang pagtulong sa iba ay ang susi sa tunay na kasiyahan. Nagsimula siyang gumamit ng bahagi ng kinikita niya sa pagtitinda ng candy para bumili ng pagkain at damit para sa mga nangangailangan. Nagsimula rin siyang bumisita sa mga ospital at tampunan, dala ang mga candy at ngiti para sa mga nangangailangan. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa batang nagtitinda ng candy para tumulong sa iba. Tinawag siya ng mga tao na anghel ng mga candy. Naramdaman ni Lucas ang karangalan sa ginagawa niyang pagbabago. Isang araw, habang nagtitinda ng candy, nakita niya ang isang batang babaeng umiyak sa kalye. Anong nangyari? Tanong ni Lucas. Nawalan ng trabaho ang tatay ko at wala kaming pera pambili ng pagkain, sabi ng bata.
Naantig si Lucas at ibinigay sa bata ang lahat ng pera na kinita niya sa araw na iyon. Ibenta mo ang candy ko at gamitin ang pera para tulungan ang pamilya mo, sabi niya. Ngumiti ang bata at niyakap si Lucas. Salamat, anghel na mga candy, sabi niya. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Lucas na natagpuan niya ang kanyang tunay na layunin. Hindi na lang siya nagtitinda ng candy, kundi nagpapakalat ng pagmamahal at pag-asa. Muling nagpakita si Gabriel, nakangiti. Magaling ang ginagawa mo, Lucas, sabi niya. Salamat sa pag-inspire sa akin, sagot ni Lucas. Ikaw ang tunay na bayani, sabi ni Gabriel. At sa ganitong paraan, ipinagpatuloy ni Lucas ang kanyang misyon, na nagbibigay inspirasyon sa iba na gawin ang tama. Nagsimula ang pamana ng angheling mga candy, at alam ni Lucas na palagi siyang may isang anghel sa tabi niya. Ginagabayan siya sa kanyang paglalakbay sa pagtulong sa iba. Ang pagkilala. Nagsimulang mapansin ng komunidad ang walang pagod na pagtatrabaho ni Lucas. Siya ay naging kilalang tao sa kalye, palaging may ngiti at may dalang matamis na alok para sa lahat. Kumalat ang kwento ni Lucas, ang batang nagbebenta ng mga matamis upang tumulong sa iba. Sa loob ng maikling panahon, siya ay naging inspirasyon para sa marami. Isang araw, nakatanggap si Lucas ng tawag mula sa alkalde ng lungsod. Lucas, isa kang halimbawa para sa ating komunidad, sabi ng alkalde. Nais naming kilalanin ang iyong gawa sa pamamagitan na isang parangal. Nagulat si Lucas. Isang parangal, tanong niya. Ang gantimpalang kabataan sa pagtulong sa kapwa, sagot ng alkalde. Ikaw ay pararangalan sa isang espesyal na seremonya. Nakaramdam ng pagmamalaki si Lucas. Salamat po sir, tugon niya. Nagdaos ang seremonya sa isang malaking tetro na puno ng tao. Tinawag si Lucas sa entablado, kung saan ibinigay ng alkalde ang parangal sa kanyang mga kamay. Lucas, isa kang tunay na bayani, sabi ng alkalde. Ang iyong ginagawa ay isang inspirasyon para sa aming lahat. Pumalakpak ang mga tao, at ngumiti si Lucas, damang-dama ang emosyon. Lumitaw si Gabriel sa likod ng tetro, nakangiti. Congratulations Lucas, sabi niya. Karapat-dapat ka dito. Tinignan ni Lucas ang parangal, isang estatwang tanso na may plaka na may nakasulat. Gantimpalang kabataan sa pagtulong sa kapwa, Lucas, ang anghel na matamis. Nakaramdam siya ng pasasalamat. Hindi ito para sa akin lamang, sabi niya. Para ito sa lahat ng tumulong sa akin sa aking paglalakbay. Natapos ang seremonya sa isang hapunan bilang parangal kay Lucas. Nakaupo siya kasama ang alkalde, mga negosyante, at mga leader ng komunidad. Lucas, isa kang modelo para sa aming kabataan, sabi na isang negosyante. Salamat pa. Sagot ni Lucas. Nais ko lamang makatulong. Natapos ang gabi sa isang talumpeti ni Lucas. Nais kong pasalamatan ang lahat ng sumuporta sa akin, sabi niya. Ipagpatuloy natin ang pagtulong sa iba, dahil magkasama tayong makakagawa ng pagbabago. Muling pumalakpak ang mga tao, at ngumiti si Lucas, alam niyang nagsisimula pa lamang ang kanyang misyon. Ang pagpapalawak. Matapos ang pampublikong pagkilala, nagsimulang makatanggap si Lucas ng mga alok, para sa pagpapalawak ng kanyang negosyo sa mga matamis. Alam niya na oras na upang palawakin ito. Nais kong dalhin ang aking mga matamis sa ibang mga lungsod, sabi ni Lucas kay Gabriel. At lumikha ng mga trabaho para sa mas maraming tao. Ingimataya sa Gabriel. Isang mahalagang hakbang ito, sabi niya. Handa ka ba para sa haman? Tumango si Lucas. Handa ako, sagot niya. Nagsimulang magsaliksik si Lucas ng mga pamilihan sa ibang lungsod. Naglibot siya sa mga tiyangs, nakipag-usap sa mga negosyante, at sinuri ang mga detos na merkado. Nahanap ko na ang perpektong lugar, sabi ni Lucas kay Gabriel. Isang lungsod na lumalago, may mataas na demand para sa mga artisanal na matamis. Sumang-ayon si Gabriel. Sige, simulan na natin, sabi niya. Ibinuhos ni Lucas ang bahagi ng perang natanggap niya sa parangal sa mga kagamitan at materyales. Nag-hire siya ng isang team ng mga tauhan para tumulong sa produksyon at pagbebenta ng mga matamis. Nagsimula ang pagpapalawak. Nagbukas si Lucas ng mga tindahan sa 3 karatig lungsod. Lumikha ng trabaho para sa higit 20 tao. Nakipag-partner rin siya sa mga lokal na supplier, tumutulong sa ekonomiya ng rehiyon. Lumaki ang demand para sa kanyang mga matamis. Nagsimula na siyang makatanggap ng mga order mula sa buong estado. Ang bilis ng ating paglaki, sabi ni Lucas kay Gabriel. Pero ayaw kong mawala ang kalidad. Ingimatay sa Gabriel. Ginagawa mo ang tama, sabi niya.
Ang kalidad ay ang iyong pinakamahalagang asset. Patuloy si Lucas sa pagbabago. Lumilikha siya ng mga bagong lasa na inspirasyon ng lokal na lutuin. Naglunsad din siya ng linya ng vegan at gluten-free na mga matamis. Tumaas ang bilang ng kanyang mga kliyente. Naging respetadong negosyante si Lucas. Inimbitahan siyang magsalita sa mga komperensya tungkol sa pagninegosyo. Ang tagumpay ay hindi lamang tungkol sa pera, sabi ni Lucas. Ito ay tungkol sa paglikha ng mga pagkakataon at paggawa ng pagbabago. Nagpatuloy ang pagpapalawak ni Lucas. Nagbukas siya ng mga tindahan sa ibang estado. Nagtatag siya ng isang pundasyon para suportahan ang mga proyektong panlipunan. At hindi niya kinalimutan ang kanyang pinagmulan. Laging alalahanin kayo kung saan ay kayo nanggaling, sabi ni Lucas. At palagi akong tutulong sa iba para magtagumpay. Ang pagtatagpo ng isang mentor. Habang pinalalawak ni Lucas ang kanyang negosyo, nakatanggap siya ng imbitasyon para sa isang komperensya ng pagninegosyo. Nagpasya siyang dumalo, sabik na matuto mula sa mga pinakamahuhusay. Pagdating sa event, ipinakilala si Lucas kay Joe Paulo, isang matagumpay na negosyante na may dekada ng karanasan. Nakapagpatayo si Joe Paulo ng imperyo sa industriya ng pagkain at inumin, at ngayon ay isang investor at mentor para sa mga batang negosyante. Lucas, kahanga-hanga ang iyong negosyo, sabi ni Joe Paulo. Ngunit kailangan mo ng gabay para lalong lumago. Nakaramdam ng karangalan si Lucas. Salamat po sir, Tagon Naya. Sabi ka kong matuto. Hindi mataya sa Joao Paulo. Magtulungan tayo, sabi niya. Ituturo ko sa iyo ang lahat ng aking nalalaman. At nagsimula ang partnership ni na Lucas at Joe Paulo. Lingguhan silang nagkikita upang talakayin ang mga estratehiya, marketing at pinansya. Ipinakilala ni Joe Paulo si Lucas sa mga mahahalagang kontak sa industriya. Makakatulong ang mga tao na ito sa paglago ng iyong negosyo, sabi niya. Natuto rin si Lucas tungkol sa pamamahala ng team at liderato. Ang mabuting leader ay nagbibigay inspirasyon sa kanyang mga tauhan, sabi ni Joe Paulo. Sa tulong ni Joe Paulo, napabuti ni Lucas ng malaki ang kanyang negosyo. Dumami ang kanyang mga kliyente, napataas ang kalidad ng kanyang mga produkto, at nakapagpalawak siya sa mga bagong merkado. Joe Paulo, isa kang napakahusay na mentor, sabi ni Lucas. Hindi ko alam kung ano na ang nangyari sa akin kung wala ang tulong mo. Hindi mataya sa Joao Paulo. Isa kang natural na negosyante, sabi niya. Tinutulungan lang kita na ilabas ang iyong potensyal. Nagpatuloy ang kanilang pagsasama ni Joe Paulo sa loob na maraming taon. Naging isa si Lucas sa mga pangunahing negosyante ng bansa, at palagi niyang inaalala ang mga aral na natutunan niya kay Joe Paulo. Isang mabuting mentor ang kayang baguhin ang iyong buhay, sabi ni Lucas. At nagpapasalamat ako na natagpuan ko ang sa akin. Anonymous na donation. Nakaupo si Lucas sa kanyang opisina. Pinag-isipan ang kanyang naging paglalakbay. Naabot na niya ang tagumpay sa kanyang negosyo sa mga matatamis, ngunit pakiramdam niya ay may kulang pa. Naisip niya si Gabriel, ang anghel na nagbigay ng inspirasyon sa kanya na tumulong sa iba. Gabriel, ano pa ang pwede kong gawin para makatulong pa? Bulong ni Lucas. Biglang may naisip siya. Gagawa ako ng mga anonymous na donasyon para sa mga pamilyang nangangailangan, naisip niya. Nagsimula si Lucas na mag-research ng mga organisasyon at pamilya na nangangailangan ng tulong. Lumikha siya ng isang lihim na pondo para sa mga donasyon, at nagsimula siyang magpadala ng pera at pagkain sa mga nangangailangan. Walang nakakaalam kung sino ang nagbibigay. Tanging sina Lucas at Gabriel lang ang may alam ng lihim. Nagpatuloy ang mga donasyon sa loob na ilang buwan. Maraming pamilya ang natulungan. Ang mga bata ay nakatanggap ng mga laruan at damit. Ang mga matatanda ay nagkaroon ng pangangalaga at atensyon. Pakiramdam ni Lucas ay may saysay ang ginagawa niya. Nagpapasaya ako sa mundo, naisip niya. Isang araw, nakatanggap si Lucas ng liham na walang pangalan. Gusto kong magpasalamat sa anghel na tumulong sa akin, sabi sa liham. Hindi mo alam kung gaano mo binago ang buhay ko. Hindi mataya si Lucas. Nakita mo ba ito, Gabriel? Tanong niya. Lumapit si Gabriel sa tabi niya. O Loas, sabi niya. Ginagawa mo ang tama. Nagpatuloy ang anonymous na donasyon. Naging kilala si Lucas bilang ang anonymous na anghel. At ang kanyang kwento ay nagbigay inspirasyon sa iba para gawin din ang ganito. Ang isang mabuting gawa ay kayang baguhin ang mundo, sabi ni Lucas. At patuloy siyang nagbibigay ng donasyon ng palihim. Ang pamana ni Gabriel.
Nakaupo si Lucas kasama si Gabriel sa isang tahimik na park. Matagal na niyang gustong malaman ang tungkol sa nakaraan ni Gabriel. Gabriel, sino ka ba talaga? Tanongin ni Lucas. Ingumataya si Gabriel. Ako ay isang anghel, sabi niya. Pero naging tao rin ako dati. Nagulat si Lucas. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Matagal na akong nabuhay, sabi ni Gabriel. At ang buhay ko noon ay puno ng mga trahedya at pagkawala. Inilapit ni Lucas ang kanyang sarili. Ikwento mo sa akin, sabi niya. Huminga ng malalim si Gabriel. Nawala ang aking mga magulang nung ako ay bata pa, sabi niya. At lumaki ako sa isang ampunan. Nantiga si Lucas. Pero hindi ka nagpa-apekto, sabi niya. Ingumataya si Gabriel. Hindi, sabi niya. Nagpasya akong tumulong sa iba. Pinakinggan ni Lucas ang kwento ni Gabriel ng mabuti. Tumulong siya sa mga nangangailangan. Nagtayo siya ng mga paaralan at ospital. At nagbigay siya ng inspirasyon sa iba na gawin din iyon. Isa kang tunay na bayani, sabi ni Lucas. Ingumataya si Gabriel. Hindi, sabi niya. Ginawa ko lang ang tama. Tumawa si Lucas. Gusto kong ipagpatuloy ang iyong pamana, sabi niya. Ipinatong ni Gabriel ang kanyang kamay sa balikat ni Lucas. Alam kong magagawa mo, sabi niya. May mabuti kang puso. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Lucas na si Gabriel ay hindi lang isang anghel. Isa siyang simbolo ng pag-asa. At isang paalala na lahat tayo ay may kakayahang gumawa ng pagbabago. Ang pamana ni Gabriel ay nabubuhay sa akin, naisip ni Lucas. At ipinagpatuloy niya ang pagtulong sa iba, na may inspirasyon ni Gabriel, at may kalamang magpapatuloy ang pamana nito. Ang pagkalat ng kwento. Ang kwento ni Lucas ay naging alamat. Ang kanyang negosyo sa mga matatamis ay lumago. At ang kanyang kawanggawa ay nagbibigay inspirasyon sa iba. Isang araw, nakipag-ugnayan sa kanya ang isang lokal na mamamahayag. Lucas, kamangha-mangha ang iyong kwento, sabi ng mamamahayag. Pwede ko bang isulat ito? Pumayag si Lucas. Napublish ang artikulo sa pahayagan kinabukasan. Ang anghel na matatamis, ang kwento ni Lucas ang pamagat. Isinalaysay ng detalyado ang kwento ni Lucas. Ang kanyang pakikibaka para may ligtas ang kanyang ina. Ang kanyang negosyo sa mga matatamis. At ang kanyang kawanggawa. Nag-viral ang artikulo sa social media. Nagsimulang ibahagi ng mga tao ang kanyang kwento. At nagsimulang kumalat ang inspirasyon. Inimbitahan siya na isang lokal na channel para sa isang panayam. Pumunta si Lucas sa studio at isinalaysay ang kanyang kwento sa milyon-milyong tao. Gusto ko lang tumulong, sabi niya. Ipinalabas ang panayam. At ang tugon ay napakalakas. Nagsimulang tumawag ang mga tao sa studio. Gusto kong tumulong, sabi nila. Ang kwento ni Lucas ay nagbigay inspirasyon sa isang revolusyon ng kabutihan. Mga tao mula sa lahat ng edad ay nagboluntaryo upang tumulong. At ang negosyo ni Lucas ay lumalago. Tumanggap siya ng mga order mula sa buong bansa. At ang kanyang kawanggawa ay nagiging modelo para sa iba. Kakampi sa Kao Palang, sabi ni Lucas. At patuloy siyang nagbibigay inspirasyon. Sa kanyang kwento. At sa kanyang kabutihan. Naging simbolo ng pag-asa ang kwento ni Lucas. At isang paalala na tayong lahat ay may kakayahang gumawa ng pagbabago. At ang inspirasyon ay patuloy na kumakalat. Sa buong bansa. At sa buong mundo. Ang Haman. Si Lucas ay nasa rurok ng kanyang tagumpay. Ang kanyang negosyo ng mga candy ay umunlad at ang kanyang kawanggawa ay nagbibigay inspirasyon sa iba. Ngunit, bigla, isang hamon ang lumitaw. Isang malaking kumpanya ng candy, ang Sweet Delight, ay nagpasya na pumasok sa lokal na merkado. Sila ay may walang katapusang yaman at isang bihasang koponan na marketing. Alisin natin ang kompetisyon, sabi na si Sweet Delight. Si Lucas ay naipaalam tungkol sa bagong kakompetensya. Hindi siya nag-alala. Ang aking kalidad at ang aking kawanggawa ay nagsasalita para sa kanilang sarili, sabi niya. Ngunit determinado ang Sweet Delight. Nagsimula silang mag-alok ng mababang presyo at agresibong promosyon. Napagtanto ni Lucas na kailangan niyang tumugon. Tinipon niya ang kanyang koponan. Gumawa tayo ng bago at makabago, sabi niya. Sila ay nagtrabaho ng araw at gabi. At lumikha ng isang linya ng mga organikong candy at vegan. Ito ang kailangan ng merkado, sabi ni Lucas. Tumugon ang Sweet Delight sa pamamagitan ng isang agresibong kampanya sa advertising. Si Lucas ay isang amateur, sabi ng anunsyo. Ngunit hindi nagpatalo si Lucas.
Ginamit niya ang mga social media upang ikwento ang kanyang kwento. Maaari silang magkaroon ng pera, ngunit mayroon akong puso, sabi niya. Ang komunidad ay nagkaisa sa paligid ni Lucas. Ibinahagi nila ang kanyang kwento at ipinagtanggol ang kanyang negosyo. Ang Sweet Delight ay nagsimulang mawalan ng lupa. Ang kanilang mababang presyo ay hindi sapat. Ang kalidad at kawanggawa ni Lucas ang talagang hinahanap ng mga kliyente. Hindi ako susuko, sabi ni Lucas. At patuloy siyang nag-imbento at tumulong. Sa wakas, umetras ang Sweet Delight. Hindi natin kayang makipagsabayan sa puso ni Lucas, sabi na si Lucas ay ang gumatay. Ang pag-ibig at kabutihan ay palaging nagwawagi, sabi niya. At patuloy siyang umunlad, kasama ang kanyang koponan, at kasama ang kanyang komunidad. Ang pakikipagsosyo. Si Lucas ay naghahanap ng mga paraan upang palawakin ang kanyang epekto. Alam niyang ang kanyang kawanggawa ay nakagagawa ng pagbabago. Ngunit gusto niyang gumawa ng higit pa. Isang araw, tumawag ang isang lokal na NG. Lucas, humahanga kami sa iyong trabaho, sabi ng direktor ng NG. Gusto naming magmungkahi na isang pakikipagsosyo. Si Lucas ay natuwa. Sabihin mo pa, sabi niya. Ipinaliwanag ng direktor na ang NG ay nagtatrabaho sa mga pamilyang nangangailangan. Nagbibigay sila ng pagkain, damit, at medikal na tulong. Ngunit kailangan namin ng tulong upang ipagpatuloy ang aming trabaho, sabi niya. Si Lucas ay nantig. Gusto kong tumulong, sabi niya. Nagtipon sila upang talakayin ang mga detalye. Si Lucas ay nagmungkahi na isang pakikipagsosyo. Magbibigay ako ng 10% ng aking buwanang kita sa NG, sabi niya. Gumiti ang direktor. Napakiganda na yan, sabi niya. Naging opisyal ang pakikipagsosyo. Nagsimula si Lucas na magdonasyon ng regular. Nakapagpalawak ang NG ng kanilang trabaho. At mas maraming tao ang natulungan. Si Lucas ay nagsimula ring mag-volunteer sa NG. Tumulong siya sa pamamahagi ng pagkain at damit. At naging mentor sa mga kabataan na nasa panganib. Ang pakikipagsosyong ito ay isang pangarap na naging totoo, sabi ni Lucas. Nagsimula nang makatanggap ng pagkilala ang NG at si Lucas. Pinarangalan sila para sa kanilang kawanggawa, at ang kanilang kwento ay nagbigay inspirasyon sa iba. Si Lucas ay isang halimbawa kung paano tayo makagawa ng pagbabago, sabi ng direktor ng NG. Si Lucas ay ang gumatay. Isang pribilehiyo ang makatulong, sabi niya, at patuloy siyang nagtatrabaho, kasama ang NG, at kasama ang kanyang komunidad, upang lumikha ng mas magandang mundo. Ang pakikipagsosyo sa pagitan ni Lucas at na NG ay naging modelo para sa iba pang mga kumpanya at organisasyon. Napatunayan nila na ang kawanggawa ay maaring maging isang makapangyarihang puwersa upang baguhin ang mga buhay at upang lumikha ng mas magandang mundo. Ang pangarap na naging totoo. Si Lucas ay laging nangangarap na magtayo ng isang ampunan para sa mga batang nangangailangan. Alam niyang maraming mga bata ang nangangailangan ng isang ligtas at mapagmahal na tahanan, at gusto niyang ibigay ito sa kanila. Sa pakikipagsosyo sa NG, sa wakas ay mayroon ng mga kinakailangang yaman si Lucas. Bumili siya ng malawak na lupa, at sinimulan ang pagtatayo ng ampunan. Gusto niyang ito ay maging isang nakakakit na lugar, na may mga komportableng silid, at isang lugar ng libangan. Si Lucas ay walang pagod na nagtatrabaho, upang matiyak na ang ampunan ay perpekto. Kumuha siya ng isang koponan ng mga profesional, upang alagaan ang mga bata at magbigay na edukasyon at pagsasanay. Ang ampunan ay pinangalanang Bahay ng Pag-ibig, at ito ay inagurahan sa isang emosyonal na seremonya. Naroon si Lucas, kasama ang direktor ng NG, at ang mga batang maninirahan doon. Ito ang pinakamaligayang sandali ng aking buhay, sabi ni Lucas. Nagsimula nang dumating ang mga bata, at sila ay tinanggap na may pag-ibig at pag-aalaga. Ang ampunan ay naging tahanan para sa 50 batang nangangailangan. At si Lucas ay naging ama sa kanila. Bumisita siya sa ampunan araw-araw, at tumulong sa mga aktibidad. Minahal siya ng mga bata, at si Lucas ay nakaramdam ng katuwang. Nagawa ko ang palaging gusto ko, sabi niya. Ang ampunan ay naging modelo para sa iba pang mga institusyon, at si Lucas ay nakilala bilang isang halimbawa ng kawanggawa. Nakakuha siya ng mga gantimpala at parangal. Ngunit para kay Lucas, ang pinakamalaking gantimpala ay makita ang mga bata na masaya, at malaman na siya ay nagbigay ng pagbabago. Hindi kayo na may hiling pa, sabi ni Lucas.
at patuloy na nagtatrabaho upang matiyak na ang mga bata ay magkakaroon ng maliwanag na hinaharap. Ang pamana ni Lucas ay unti-unting nabubuo at alam niyang siya ay maalala bilang isang tao na nagbago ng mga buhay at gumawa ng mas magandang mundo. Ang siklo ng buhay. Si Lucas ay nakaupo sa kanyang balkonehe, pinapanood ang paglubog ng araw. Isinasalang-alang niya ang kanyang paglalakbay, mula nang simulan niyang magbenta ng candy sa kalye, hanggang sa makabuo ng ampunan. Hindi ko kailanman inisip na darating ako rito, naisip niya. Naalala niya ang kanyang mahirap na pagkabata, ang pagkawala ng kanyang ama, ang pakikibaka upang alagaan ang kanyang ina. Ngunit naalala din niya ang pag-asa, ang pagpapesya, dahil sa determinasyon, dahil sa kabutihan ng mga taong tumulong sa kanya. Hindi ay kayo nandito kang wala sila, sabi niya. Naisipin ay Lucas S.I. Gabriel, ang kanyang anghel na tagapag-alaga, na nagbigay inspirasyon sa kanya na tumulong sa iba. Ipinakita niya sa akin ang daan, sabi niya. Naisip niya ang mga bata sa ampunan, nang gayon ay may tahanan, at isang pagkakataon para sa mas magandang kinabukasan. Nagagawa ko ang pagbabago, sabi niya. Tumayo S.I. Lucas, at tumingin sa langit. Nagpapasalamat ako, sabi niya, para sa lahat ng pinagdaanan niya, para sa lahat ng nakamit niya. Alam niyang hindi pa tapos ang kanyang paglalakbay, ngunit handa na siya para sa susunod na kabanata. Handa na akong magpatuloy, sabi niya. Aring Gimatay, alam niyang nagbago ang kanyang buhay, at na siya rin ay nakapagbago ng buhay na iba. Natapos ang siklo ng buhay ni Lucas, ngunit alam niyang may higit pang darating. Mas maraming hamon, mas maraming pagkakataon, mas maraming buhay na mababago, at siya ay handa upang harapin ang lahat, sa pagmamahal, sa kabutihan, sa determinasyon. Ito ang kwento ni Lucas, isang lalaking nagbago ng kanyang buhay, at ng buhay ng iba, isang lalaking nagpapatunay, na lahat tayo ay maaring gumawa ng pagbabago. At ngayon, ang kwento ni Lucas ay nagpatuloy, sa kanyang puso, sa kanyang kaluluwa, at sa lahat ng buhay na kanyang hinawakan. Ang bagong henerasyon, alam ni Lucas na hindi pa tapos ang kanyang paglalakbay. Nais niyang ipagpatuloy ang paggawa ng pagbabago, ngunit sa ibang paraan. Nagsimula siyang mag-focus sa pag-inspire ng isang bagong henerasyon ng mga kabataan na maging mga philanthropist. Alam niyang ang mga kabataan ang hinaharap at kung maaari niyang ma-inspire sila na gumawa ng pagbabago, makakalikha siya ng pangmatagalang epekto. Nagsimula siyang bumisita sa mga paaralan at universidad, ibinabahagi ang kanyang kwento at karanasan. Ikinuwento niya kung paano siya nagsimulang magbenta ng candy sa kalsada, kung paano niya itinayo ang kanyang negosyo, at kung paano niya nilikha ang ampunan. Nagsalita siya tungkol sa mga hamon na kanyang hinarap, at kung paano niya ito nalampasan. Ibinahagi niya ang kanyang passion para sa philanthropy at ang kanyang paniniwala na lahat ay maaring gumawa ng pagbabago. Nagtataka ang mga kabataan sa kwento ni Lucas. Nakilala nila ang kanyang determinasyon at kabutihan. Nagsimula silang magtanong kung paano sila makakagawa ng pagbabago sa kanilang sariling mga komunidad. Hinikayat ni Lucas silang hanapin ang kanilang mga hilig at gamitin ang kanilang mga talento upang tumulong sa iba. Ipinakilala niya sila sa mga organisasyon at proyekto na nangangailangan ng tulong. Isang grupo ng mga kabataan ang lumapit kay Lucas pagkatapos ng isang talumpati. Gusto naming tumulong, sabi nila. Gusto naming gumawa ng pagbabago. Gimatay S.I. Lucas. Narito ako upang tulungan kayo, sabi niya. Inutusan niya sila na lumikha ng isang proyekto ng philanthropy sa kanilang paaralan. Nagsimula silang magtrabaho ng magkakasama. Nagplano ng mga kaganapan at aktibidad upang mangalap ng pondo para sa ampunan. Isang bagong henerasyon ng mga philanthropist ang isinisilang. Ipinagmamalaki ni Lucas na makita ang mga kabataan na nakikilahok at gumagawa ng pagbabago. Alam niyang tapos na ang kanyang paglalakbay, ngunit ang kanilang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Nasa ilalim ng kanyang mga mata ang sabik na inaabangan ang epekto na maari nilang dalhin sa mundo. Mga taon mamaya, tumanggap si Lucas na imbitasyon para sa isang seremonya ng pagkilala. Isa sa mga kabataan na kanyang na-inspire ay kinilala para sa kanyang gawin sa philanthropy. Nandoon si Lucas, ngumingiti, habang tinatanggap ng kabataan ang parangal. Hindi ko ito magagawa kung wala ka, sabi ng kabataan. Nayakap siya and Lucas. Ikaw ang hinaharap, sabi niya. Ikaw ang patunay na makakagawa tayo ng pagbabago.
At ganito, ang kwento ni Lucas ay nagpatuloy. Isang kwento ng inspirasyon at philanthropy. Isang kwento na nagpakita na lahat tayo ay maaring gumawa ng pagbabago, hindi alintana ang edad o karanasan. Ang bagong henerasyon ng mga philanthropist ay lumalaki at ipinagmamalaki si Lucas na naging bahagi nito. Ang walang hanggang pamana. Alam ni Lucas na ang kanyang paglalakbay ay malapit nang matapos. Nabuhay siya na isang buhay na puno ng pagmamahal, pag-asa, at kabutihan. Nag-iwan siya ng pangmatagalang epekto sa kanyang komunidad at sa buong mundo. Na-inspire niya ang isang bagong henerasyon ng mga philanthropist at lumikha ng isang pamana na maalala ng mga susunod na henerasyon. Ang kanyang ampunan ay umunlad, nagbibigay ng ligtas at mapagmahal na tahanan para sa daan-daang mga bata. Ang kanyang negosyo sa candy ay pinamamahalaan ng isang kwalipikadong koponan. Patuloy na nagbibigay ng trabaho at kita sa maraming pamilya. Ang kanyang kwento ay naikwento sa mga libro, pelikula, at dokumentaryo, na nagbibigay inspirasyon sa milyon-milyong tao sa buong mundo. Ngunit, higit sa lahat, alam ni Lucas na ang kanyang pinakamahalagang pamana ay ang pagmamahal na ibinahagi niya sa iba. Ipinakita niya na lahat tayo ay maaring gumawa ng pagbabago, hindi alintana ang ating edad, karanasan, o mga mapagkukunan. Napatunayan niyang ang kabutihan at generosity ay maaring magbago ng mundo. Sa kanyang mga huling araw, si Lucas ay napapaligiran ng mga taong mahal niya. Nandoon ang kanyang mga bata mula sa ampunan, umiyak at tumatawa sa perehong oras. Nandoon ang kanyang mga kaibigan at pamilya, nagpapasalamat sa lahat ng ginawa niya para sa kanila. At sa huli, ngumiti si Lucas, alam na nag-iwan siya ng isang walang hanggang pamana. At ngayon, ang kanyang kwento ay isinasalaysay para sa iyo. Isang kwento ng pagmamahal, pag-asa, at kabutihan. Isang kwento na nagpapakita na lahat tayo ay maaring gumawa ng pagbabago. Ano ang gagawin mo sa inspirasyong ito? Ibabahagi mo ba ang pagmamahal at kabutihan sa iba? Lilikha ka ba na isang walang hanggan na pamana? At ganito nagtatapos ang kwento ni Lucas, isang lalaking nagbago sa mundo sa kanyang pagmamahal at kabutihan. Umaasa kaming ang kanyang kwento ay nagbigay inspirasyon sa iyo na gumawa ng pagbabago sa iyong komunidad at sa mundo. Kung na-inspire ka sa kwento ni Lucas, ibahagi ang iyong sariling kwento ng philanthropy sa amin. Mag-iwan ng komento sa ibaba na nagsasabi kung paano ka gumagawa ng pagbabago sa iyong komunidad. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang mga kwento ng inspirasyon at mga tip kung paano gumawa ng pagbabago sa mundo. Ibahagi ang kwentong ito sa iyong mga kaibigan at pamilya upang ma-inspire silang gumawa ng pagbabago. Salamat sa pagbabasa ng kwento ni Lucas. Tandaan, lahat tayo ay maaring gumawa ng pagbabago.